Kailangan nating maunawaan ang layunin ng mga batas na ito sa plano ng Diyos. Bakit niya itinatag ang mga alituntuning ito sa pagkain? Mayroon ba siyang tiyak laban sa baboy o may mas malalim pa ba sa likod nito? Sa katunayan, ang mga batas sa pagdieta ay may maraming layunin. Una, tulad na banggit ko na, ito ay isang bagay ng kabanalan. Nais ng Diyos na ang mga tao ng Israel ay maging kakaiba upang mamukod tangi sa mga bansa. Sa Levitico, Kabanata 11, mga bersikulo 44 at 45, sabi niya, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, kaya't pakabanalin ninyo ang inyong sarili at maging banal, sapagkat ako ay banal at hindi ninyo dumisan ang inyong sarili sa alinmang hayop na gumagalaw sa lupa. Ang tanong ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang kanilang kinakain, ngunit tungkol sa kung sino sila. Ang Diyos ay nais ng isang banal na tao na nakahiwalay para sa Kanya. Isa pang layunin ay ang kalusugan ng mga tao. Sa oras na iyon, walang pagpapalamig at walang kaalaman sa kalinisan na mayroon tayo. Ngayon, ang pagkonsumo ng ilang uri ng karne ay maaaring mapanganib. Halimbawa, ay maaaring magpadala ng mga sakit kung ito ay hindi lutong mabuti. Higit pa rito, ang mga batas sa pagkain ay nagsisilbing islaging paalala ng tipan sa Diyos. Sa tuwing ang isang Israelita ay pupunta upang kumain, kailangan niya mag-isip, maaari ko bang kainin ito? Ito ba ay isang araw-araw na ehersisyo sa pagsunod at isang paalala ng kanyang pagkakakilanlan bilang mga tao ng Diyos? Higit pa, ang mga batas na ito ay may layunin din sa pagtuturo, na nagtuturo sa mga tao na gumawa ng mga pagkakaiba ay hiwalay ang dalisay sa marumi, isang praktikal na aral sa kabanalan. Ngunit at ngayon, kailangan natin ang mga batas na ito upang maging banal, upang mapanatili ang kalusugan, o upang alalahanin ng Diyos. Tingnan natin kung paano nilapitan ni Jesus ang mga batas na ito. Ngayon, mga kapatid, sumulong tayo sa oras sa bagong tipan, bago